Miss Shane, normal sa atin na minsan, tumitibok ang puso natin. No? Okay. Kumusta ang puso mo ngayon? Yun ang talagang yun ang talaga, oo, masaya ako ngayon. May rate ba yan? May 1 to 10 ba yan? Kung i-rate mo ngayon ang damdamin ang puso mo ngayon, sa 1 to 10. 1 to 9 ako. Nasa 9. Oo, nasa 9. Kasi ngayon hindi kami magkasama, LDR kami. So, yun yung isang nagpapalungkot sa akin. Alam ko yun siyang kasama. Shane, kung hindi ka naging mga-awit, sa tingin mo, ano kaya ang profession mo sa buhay ngayon? Nako, ito na. Dumating ako sa point ng buhay ko, to be honest to you guys, dumating ako sa point ng buhay ko na ayoko na kumanta. Ayoko na. Kasi, parang nakikita ko na hindi to lifetime eh. Hindi to habang buhay na kakanta ako. Siyempre, pagdating naman ng panahon, tatanda ako, kukulubot ako, mag-iiba ang itsura ko, figure ako. Hi mga ka-Pilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Handog ko po ang isang panibagong episode ngayong araw. Ang makakasama po natin ay minsan ay naging bahagi ng isang competition sa ABS-CBN taong 2004. Karangalan ko po na siya ay makasama ngayong hapon. Please welcome Miss Shane Corpus. Hello! Hello po sa inyo mga ka-Pilipino. Salamat po. And thank you, Roy, for having me here. Salamat. Finally. Yes, we finally meet, no? From online streaming, nagkakilala kami sa Kumu. Ito po, accidentally, isang preview lang po sa inyo. Taong 2004, kasalukuyan po akong nasa kolehiyo, ay isa po siya sa mga in-idolize ko na mga contestants noon. Pero dahil nga naging abala tayo sa ating pag-aaral, minsan siyang nawala sa isip ko. Ngunit nung nagtagpo kami sa Kumu, doon ko na bumalik ng aking puso sa kanya na siya ang pinaka-idol ko sa lahat. Miss Shane, babalikan ko lang, konting pagbabalik tanaw lang. Kasi isa sa mga nagustuhan ko doon sa competition ng Born Diva ay isang pag-enhance ng inyong outside personality. And sa ngayon, sa kasalukuyan, ay nauuso na yung pagpaparetoke. Sa panahon nyo, paano mo maikukumpara ang proseso na ginawa sa inyo at sa nakikita mo ngayon na ginagawa sa makabagong teknolohiya? Okay. Kung titignan naman, wala naman talagang pagbabago. Walang in comparison, wala. Kasi noong time na nung Born Diva, ganun din naka-expose din kami, nakikita rin kami ng public eh. Ngayon, pag sa isang tao, siya na magsasabi ng sarili niya na, ay, nagparitoke ako, nagpaganda. Pero ako napapansin ko, malakas na yung loob ng mga tao ngayon. Parang, wala na silang pake. Basta may present ko na maganda yung sarili ko. Ganon. And sa Born Diva naman, syempre, competition yon, libre. Libre siya. So, ginrap na lang din namin yung chance na yon. Kahit ako personally, medyo labag sa loob ko yung time na yon. Kaya lang, ito na yung moment ko na ma-recognize ako. Ito na yung time na ma-unleash ko yung potential ko as an artist. So, yun, okay lang naman sa akin. Wala akong nakikitang comparison or wala. Halos pareho lang. Hindi mo ba pinagsisisihan na may pinagalaw po kayo sa inyong... Actually, umiyak ako nun eh. Umiyak ako Miss Apple. Sabi ko, Ma'am, kailangan ba talaga na magpa-enhance ako? Kasi baka magulat ang nanay ko, makita nila na anak. Actually, hindi ko sinabi sa mama ko. Nakita na lang ako ng mami ko sa TV na yung may mga nangyayaring operasyon sa akin. Yes, nakikita ko nga yun, during the time. Pero wala na nagawa eh. Wala na. Kahit yung pangalan ko, hindi naman yan talaga totoong pangalan ko. Pero nung sinabi Shane, okay lang, ito na yung magiging pangalan mo. Bakit yun po? Andun ako sa sa hotel. Bakit po kailangan? Palitan niyo po yung pangalan ko. Binago niyo na nga po ako. Ganun yung mga ko. Pero nung nakita ko naman yung journey at nakita ko yung happiness din ng mga kasama ko na syempre lahat naman nangangailangan din naman ng pagbabago. Hindi lang naman, alam naman natin yung kalooban mo. Pero syempre, gusto mo, dahil nga yun ang concept ng show, sige, go tayo. Ganon. Doon sa pinabago mo, napapakinabangan mo ba hanggang ngayon? Of course. Oo naman. Sabi nga ng mom ko,
wala naman actually, wala talaga nagbago. Ganun pa rin naman. Kaya lang, pagka titignan ko naman yung sarili ko, alam ko, meron. Meron talaga pagka may mga pictorials ako, mas, na ako mas alam mo yung with fire na ako lagi. Pag nagpipicture, hindi ka before na, ako, gaganyan lang ako. Pero talagang fierce. Sa tingin mo, bakit ka binigyan ng Born Diva noon, ng tatak na The Awesome Diva? Okay. Kasi nung time na yon, nakita nila ang performance ng Born Diva o ng contestants noon. Hindi lang naman sa TV Hindi lang naman doon nila kami pinapanood sa studio Nagkaroon din kami ng mga performances outside the studio. So nakita nila yung performance ko sa bar. So laking laking banda ako So nung nakita nila ako, na pinanood nila ako, mas isang producer doon, awesome! Kaya tinatak na nila binansagan na nila ako na talaga awesome yung performance mo, Shane, grabe. At isa pa doon sa bakit ko siya ang pinakapaborito ko noon? Kasi siya ang unang nakapasok sa Grand Final. Na Shane, kung hindi ka naging mga awit, sa tingin mo, ano kaya ang profession mo sa buhay ngayon? Nako, ito na. Kasi nga, nag-graduate ako as a nurse. So, hindi ako nag-take ng board. So, isa siguro yung dumating ako sa point ng buhay ko. To be honest to you guys, dumating ako sa point ng buhay ko na ayoko na kumanta. Ayoko na. Kasi, parang nakikita ko na hindi to lifetime Hindi to habang buhay na kakanta ako. Siyempre, pagdating naman ng panahon, tatanda ako, kukulubot ako, mag-iiba ang itsura ko, figure ako. Sabi ko, paano ako mag-nurse nito? Kasi, noong time na yun, nag-aaral din yung mga kapatid ko. So, kailangan namin makasurvive. And kailangan ko tulungan yung nanay ko. Gusto ko man, hindi na ako makabalik. So, tinudito yung journey ko sa pagbabanda. Pero, alam ko na meron akong gustong balikan yung time na yun. Kaya lang, iniisip ko, parang, nandun yung fact na, oh my God, mag-aaral na naman ako, mag-review na naman ako mga pharma, yung mga generic things, kailangan ko na nang aralin. Dumating din yung time yun na nagkaroon ako ng depression. Nasa time na parang, iba yung takbo ng utak ko. Would you believe, pinagdiskitahan ko yung oven toaster sa loob ng bahay. Parang sabi ko, naisip ko, mag-bake ako, bumili ako ng harina, ganyan lahat, eggs and everything na kailangan doon sa gagawin ko. Kasi alam mo yun, di ba, pag ang oven kailangan, may timer yan So, may temperature yan. Pero sa akin, dahil nga oven toaster siya, pinapanood ko siya yung hanggang sa makita ko, nagbe-bake na ako. So sabi ko, parang, yun ang sinabi ko kay God. Nag-pray ako sa Kanya. Nasabi ko, God, kung darating yung time na mawawala ako sa pagbabanda, ilagay mo naman ako sa isang lugar na same din yung pakiramdam ko. Yung masaya akong pumupunta sa lugar na yon, masaya akong ginagawa na yon. And doon, nag-start na nag-debate na ako. So, naiba na yung gusto mo. Normal sa atin na minsan, tumitibok ang puso natin. Kumusta ang puso mo ngayon? yun ang talagang masaya ako. Ngayon. May rate ba yan? May 1 to 10 ba yan? Kung i-rate mo ngayon ang damdami ang puso mo ngayon, sa 1 to 10? 1 to 9 ako. Nasa 9. Oo, nasa 9. Kasi, ngayon hindi kami magkasama, LDR kami. So, yun yung isang nagpapalungkot sa akin. Alam ko yun. Siyang kasama. Pero, kung kami, masaya kami. May mga ups and downs, pero masaya. Gaano kalapit sa puso mo ang bandila ng Bahaghari? Siguro, noong time na yun, hindi pa ako talaga ganun ka-open. Hindi pa ako ganun ka-open sa komunidad na ito. It so happened that may taong dumating sa buhay ko noong mga panahon na sobrang down na down ako. I was about to get married that time. So, hindi nag-materialize lahat. Yung plano namin, andyan na yung church,
Nandiyan na yung pastors, nandiyan na yung evangelist, lahat halos nandiyan na, planado na. Andiyan na yung dinidesign ko na yung aking wedding gowns. Pero hindi nangyari. Pero hindi nangyari yung time na yun. So, sunod-sunod yung nangyari sa akin that time when my lola passed away. Down na ako noon. And my mom and my dad got separated. So, ang daming nagpapabigat sa akin yung panahon na yun. And hindi ako ready magmahal that time. Pero may dumating na tao sa buhay ko that time na sobrang alam mo yung parang iba yung feeling na mahalaga ako. Ipapag ako sa'yo. Ganun yung mga yung parang kinikilig ka na naman sa pakiramdam mo. Pero nandun ako sa isip ko na papasok ba ako sa ganitong relationship? Kaya ko ba? Nalakasan ko lang siguro yung loob ko noong time na yun. Tago. Pero nagkaroon din ng chance na i-expose ko siya. Yes. Kasi nga, nakikita rin naman ako ng mga bandmates ko. Tinatanong din nila kung sino siya, anong meron kayo. So, masyado kami close nila Sharon Masyado kami close nila Lily. So, wala akong pwedeng ilihim sa kanila. Hindi ako pwedeng magsinungaling. Dahil most of the time, makikita nila na may mga papadala sa akin ng mga roses and all, chocolates, yan. So, doon na nag-start yung Nagkaroon ka ng lakas ng loob na buksan yon kasi doon ka na nagiging masaya. Yes. Okay. Miss Shane, isa sa mga hindi ko po ikakaila na ang paborito kong kanta mo ay hindi man lang nagpaalam. No? Bahagi siya ng album na inilabas ng ABS-CBN Music, yung The Born Diva Collection. Ano ang kahalagahan nitong kantang to para sa'yo? Marami kasi yun yung time na sobrang down na down ako. Noong time ng Born Diva, sobrang down ako noon. And nung nagre-recording nga kami ni Sir Arnold Reyes, tapos nakikita niya ako umiiyak nung kinakanta ko siya sa recording studio. My God! Nagkwentuhan kami. Ito yung nangyayari sa akin. Ito yung love life ko. Ito yung sabi niya sa akin, oh my God, ginagano niya ako. Oh my God, kwento mo talaga to, Shane. Kwento mo talaga. Sabi ko, kaya kailangan mo pa, ilabas mo pa. Ayun, kailangan kong maramdaman talaga yung kanta. Kaya pinusuan ko talaga siya nung time na yan. So, sobra. Marami. Dalawang beses ako broken-hearted noon. Kaya talaga salo-salo sa akin yung kanta. Salo-salo ko yan. Dahil ramdam na ramdam mo noon, maaari ba naming marinig yung part na naaalala mo sa kantang di man lang nagpaalam, kahit a cappella? Ilang linya lang naaalala mo ngayon? Di ko alam kung bakit kita nagustuhan. Basta't ang alam ko lang ay ikaw ang buhay ko. Maraming nagsasabing iiwan mo lang ako. Hindi ako naniwala dahil pinaramdam mo na mahal mo rin ako. Yung pala tama sila dahil niloko mo ako. Ang matamis na mga pangako ay walang pusong napako. Di man lang nagpaalam, bigla na lang kinalimutan ang pag-ibig na alay ko. Buong buhay ko'y binigay sa'yo. Masakit mang isipin, hindi na tayo. Sana'y dinggin ang sigaw ng puso ko. Pati man lang nagpaalam. Ano tayo Ilang taon na ang lumipas, bakit nasasaktan pa rin? Ano ba ang nagawa ko? Tanong ng puso ko, sana'y dinggin mo. Jean? So sa lahat po na nanonood sa amin please pakinggan niyo po ang kanyang original na kantang Di Man Lang Nagpaalam sa Spotify. So, yan po yung pampatulog ko, sinasabi ko po sa kanya yan.